2016 to 2022, ipinaglaban ni Pangulong Duterte kahit buhay siya sa war on drugs. Pero ginawa niya lahat para sa mga Pilipino. Nasaan ngayon ang mga Pilipino na nagmamahal sa kanya? Kaya narinig natin ang sinabi ni Sir Jonathan. Saan kayo ngayon? Inaantay na lang si PRRD, inaantay na lang kung kailan siya ikulong ng mga buhayang nandito sa Congress. Kaya nasaan kayo? Masama sa loob ko na sabihin ko narinig ko sa kanila na ganito. Nasaan ang mga Pilipinong supporters si Pangulong Duterte na nagmamahal sa kanya? Sabihin nyo sa social media, ang sikat-sikat nyo, magpasikat kayo, magpakulong kami hanggang kamatayan. Kaya namin yan, labanan nyo na hindi lang makasuhan sa Pangulong Duterte. Ngayon, nasaan kayo? Yun lang ito, mga Duterte vloggers. Kaya ang hirap ng ganon. Kaya ganito, manawagan ko sa Solid Duterte family worldwide. Ito na ang oras at panahon para manindigan kayo na bilang mga Pilipino, ipaglaban natin ang Pangulong may malasakit at tapang sa bansa. Oras na, umpisahan na ngayong araw na ito o kailanman, kasi ang bansang Pilipinas ay halos iganyanan ng mga nakaupo ngayon. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng Pilipino na tulungan natin ang bansang ito. Magkaisa tayo na si Pangulong Duterte at si Sara Duterte ay ipaglaban natin ang karapatan bilang mga Pilipinong magtapang at malasakit sa bayan. Kaya umpisahan natin ngayon ang sinabi nyo nga hanggang kamatayan, ipaglaban nyo si PRRD. Nasaan kayo? Kaya tama ang sinabi ni Sir Jonathan. Ito na yung oras sa panahon para gagawa na sila ng ano yan para ipakulong si Pangulong Duterte, kasi nakikita nila ay yun lang ang supporters nila, wala pang 100. Kaya ngayon papayag ba kayo na ipakulong nila sa Pangulong Duterte na tunay na nagmamahal at nagmalasakit sa Pilipinas sa Duterte legacy? Kanina ipaliwanag ko Duterte legacy. So sino lang tayo rito ang mga Duterte vloggers? Ano magagawa nila kung talagang ipakulong nila sa Pangulong Duterte? Wala na. Mga vloggers ang harang. Di ba sabi nyo magpakamatay kami, magpakulong kami pag si Pangulong Duterte ibalik sa Congress dahil sa EJK na yan. So ngayon, mag-umpisa na yan. Gagawa na yan ng ano para ipakulong. So, hinahin na si Pangulong Duterte. Wala ni mga tao. Nasaan ang mga Pilipino nagmamahal? Kaya sabi ni Sir Jonathan, ilabas na yung mga tao, lumabas na yung mga Pilipinong totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte para ipaglaban natin ang mga Duterte family, lalo kasi bibisa ng hinapi nila. Lalo na si Pangulong Duterte nga, tunay na nagmamahal ng malasakit sa bayan. Bakit ginaganyan ng mga na yan, nakaupang mga buhaya? Buhaya, alam mo ko bakit matakot kayo na walang permit? Ako, sinabi ko, kahit walang permit, magpakulong ako kung may buhuli sa akin. Hindi ako papayag na si Pangulong Duterte gaganyanin nila. Ang sabi ko sa kanila, kung walang permit, hulihin nila, magpapakulong ako dahil mahal na mahal ko si Pangulong Duterte. Hindi ako matakot kahit walang permit. Halimbawa, mayroong sasama dyan, no? Kahit walang permit, lumapaglaban natin sila. Dahil sila ba, naabas sila, may karapatan tayo dahil tayo ang mga Pilipino. Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte? Ang sabi ni Pangulong Duterte, utusan lang yan sila, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya dapat gawin natin ang tama. Ay paglaban natin, kung gusto lang, patayin nila tayo, papayag tayo dahil mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa lang parang pinapatay na nila ang mga Pilipino. Unti-unti, nakita nyo naman, kung sila ay hindi nilagay sa legal ang pamamahala, pamamalakad nila, bakit tayo? Pwede natin gamitin ang ginawa nila kay sila ang salamin. Kaya kung ano ginawa nila sa bansa natin, gagawin natin sa kanila, ibalik natin sa kanila ginawa nila sa atin. Diba? Ang sakit, nasasaktan ako pag sinabi, kahit na-touch ko sa sinabi ni Serna, nasaan kayo ang lakas ng loob niya magsabi hanggang kamatayan, ipaglaban natin kayo PRRD. Kaya hanggang sa huling patak ng dugo. Nasaan kayo? Kahit isang oras ng alas 5, wala! Busy kayo. Paano kung darating ang oras na si Pangulong Duterte ipusasan na at dalhin na sa Amerikan? Tapos magagawa kayo, huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, ipaglaban ko na kung ano yung dapat ipaglaban. Bigyan nyo ng
si Bangag ba yan? Ito si Bangag, oh. Ayoko sa Pangulong Bangag, magnanakaw. Nagigil ako, alam mo sa Facebook, sabi niya, ito yung founder ng Solid Duterte Family Worldwide. Gaganyanin ka pag magtapang. Oo, hindi ako natatakot ng mahal ko ng William Duterte. Dahil sinabi pa na sa akin sa bansang Pilipinas. Nasaan kayo? Kaya huwag nyo katayin kasi Pangulong Duterte damputin at ikulong na lang katulad ni Pastor Kibuloy. Kaya kung mangyari yon, ang mahalaga binigay ko, ipinakita ko sa inyo na tayong lahat ay magkaisa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kaya si Pangulong Duterte ginaganyan nila si Boy Sara. Nakikita ng mga supporters na hanggang salita lang, walang gawa. Sabi pa nila sa social media, ano magagawa ng social media? Kasi Mita nga! Si Mita, binubura niya yung mga message namin sa social media. Hindi na mapasa mag-Duterte supporters ang mag-message doon. Pinaglalaban natin si Pangulong Duterte. Binubura ni Mita! Si Mita ang... Salbahe talaga yan. Si Mita na yan. Ang nakita ko talaga yan, si Mita na yan. 500 na post sa face Makita ko talaga yung Mita na talaga. Alam mo, 500 na yun, nawala ang 400, isang lahat lang binigay niya. Sabi niya, magmura ka ng Mita. Sabi ko, hindi lang mura ka binigay. Nagpamayag siya kay DBM. Samantalang noon, nung si Pangulong Duterte pa ang presidente, nakakampi na niya Facebook. Ngayon, dahil si Pangulong, pamayag na siya. Kaya ngayon, ito na lang huli ang sabihin ko. Umpisahan na lahat ng supporters ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo ng mga nasa ibang bansa, gumawa kayo ng para sa bayan na ito, gumawa kayo ng hindi makalimutan ng mga anak natin at sa sunod na hirasyon na ipinaglaban natin ang tama. Hindi yung mga pangang dahil ang daming mga gayon. Walang disiplina na yung mga tao, ha? Walang disiplina, karamihan dyan. May nagsisugal dyan, mga druga. Tiruin mo sa bandang Mindanao doon sa amin. Ang dami doon mga pinutol ng mga kahoy. Yung parang, yung mga smugglers ba? Alam mo kung bakit kasi ang hirap? Illegal loggers o smugglers, gano'n. Kaya bakit gano'n marami? Kasi nga, wala nang halos makain. Kasi nga, pinipili ni Bangag kung sino yung bibigyan niya ng sa SWD. Paulit-ulit niya binibigyan ng kung sino yung mga bubuto sa kanya. Sabi niya, ay, ibigyan ko ito ng pera. Kaya sa SWD, ha? Kaya maraming mga smugglers dahil yung iba mga nagubutong. Yung mga smugglers ba? Dami mga smugglers na butong mga kahoy. Dahil kumukuha sila doon ng makain. Ay walang suporta galing sa DSWD, galing kay Bangag. So ganito, bakit nagagawa nila yun? Dahil itong si Bangag, pinipili lang doon sa DSWD, banda doon sa amin, kung saan, bakit saan, pari-pariho lang. Walang sakto na budget para sa mga mahihirap. Paulit-ulit binibigyan kung sino lang yung bubuto, kung sino lang yung malakas, yun lang ang binibigyan niya ng budget. Paano yung hindi niya kakampi? Mamatay sa gutom! Ginoon na kasi marami nang ginagawa sa amin. Walang kami, hindi kami nasama sa listahan. 5,000, 3,000, paulit-ulit binibigyan yung mayroon na nabigyan. Paano yung wala? Wala, hirap nila hindi man susuporta sa kanila. Kaya nga yung mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte, buksan ang isipan. Huwag kayo patulog-tulog, baga magising kayo ng ang bansang Pilipinas. Wala na ang nagmamahal na Pangulo para magbigay na tamang palasakit. Kayo yun lang. Maraming salamat. Sa akin una, naghahanap. Nasaan ba? Kami nga kung tutusin ninyo, galing pa kaming Mindanao Kaming dalawa. Galing pa kami, sumugod kami dito. Pero ayoko nga ibigay yung detalye kasi nakatago lang yon. We are just waiting for a go signal para kumilos at kumalaw. Sinabi ko nga, ang taong bayan ay nakamasid,